Bago ang lahat, ito yung mga player na pwede magkaroon ng revenge at redemption season para sa 2027. Ang una dyan si Tyrese Haliburton kasi mula nang mawala siya dahil sa Achilles injury dito sa Indiana Pacers na bago na kasi yung lineup nila. Nawala si Benedict Mathurin, nawala din si Miles Turner na pumunta ng Milwaukee Bucks at ang pumalit naman si Zubac. Nawala din yung chance ng Pacers na makakuha sana ng another top player galing sa draft. Nadenggoy kasi ng Clippers. Malamang hindi rin revenge season para kay Haliburton kundi return game season. Pati ako naguluhan din sa sinabi ko. Heartbreak kasi si Halidogi dahil na-injured siya sa mismong Game 7 ng 2025 NBA Finals tapos hindi pa siya nakalaro nung sumunod na taon. Kinall out din ni Haliburton yung mga analyst na nagsabi dapat naupo na lang siya nung Game 7 para hindi siya na-injured. Sumunod pa doon, nagalit pa siya nang binigyan siya ng comeback game na hindi naman naka-televise. Para daw siyang hindi importanteng player. Hindi televised kasi yung unang game nila kontra sa Pelicans. Sinabi ni Haliburton, magbanggit sila ng nasa level niyang player na na-injured tapos babalik na hindi man lang nilagay sa national TV games. Parang minaliit niya pa yung Pelicans dahil binanggit din ni Haliburton Pelicans pa yung kalaban nila. Tinagding kasi naman siya bago siya na-injured na isa sa mga overrated player or siya yung overrated nung 2025 season. Small market team ang Indiana at sila din ang may pinakakonting national TV coverage nasa 11 lang ngayong season na para di umanong binastos din si Haliburton sa schedule nila. Mababago lang di umano ang 11 game na nasa national TV kung magiging maganda ang lalaroin ng Indiana sa susunod na taon. Kasunod naman ni Halidogi, si Kyrie babalik na rin. Parang redemption season para kay Kyrie, halos katulad nitong si Tyrese Haliburton. Kaagaling lang nila ng finals tapos nawala si Luka, na injured pa siya at hindi rin nakapaglaro ng isang buong season. Ito rin ang possible last stint ni Kyrie sa Dallas kung hindi magiging okay ang run niya sa Mavericks sa 2027. Mula sa pagiging contender na team, ang babalikan team ni Kyrie rebuilding na. Na-focus na sa mga batang player, iba na rin ang coach niya. Yung isa pang tinawag dati na overrated si Trae Young. Dinisrespect din siya last season nang tinrade siya kalagitnaan ng game na parang pinamigay na lang din. May average si Trae Young last season na 17 points, 2 rebounds, 8 assists, 45 and 33%. Ang pinakamababa sa kanyang karir. Nakalaro lang din siya ng 15 games. Sa 2027, ang unang beses na makakabuo siya ng isang season para sa Wizards. Na-revamp din ang lineup nila this offseason. May Anthony Davis na parang taon-taon na lang din, Storm is coming, tapos revenge season sa kanya. Pero ang isa doon si AJ Dibansa, ang first overall pick ng Wizards. Kasama pa doon si Chris Middleton, tapos yung hari ng tato, si DeAndre Ayton. Kaya in papers, contender yung Wizards. Nakadepende din sa lalaroin ni Trae Young. Mula na mawala si Trae Young sa Atlanta Hawks, naging contender ang team nila. Sinabing naging best team pa ang Hawks nung alisin nila si Trae Young. May gustong patunayan si Trae Young sa Atlanta, lalo na sa front office, na mali yung ginawa nilang trade. Unang makakalaban ng Wizards ang Hawks November 5, tapos babalik si Trae Young sa home court ng Atlanta November 7. Ito di umano yung iniintay ni Trae Young na matchup at halos minarkahan na niya sa kalendaryo. Si Luka naman mukhang napapag-iwanan na ng mga batang player. Katulad ni Kyrie, kaagaling pa lang niya ng finals, biglang nag-iba yung environment ni Luka dahil nalipat siya ng ibang team at parang walang concrete plan din yung team na nalipatan niya. Nandun na gusto siya or willing i-retain na makakuha ng another big time contract. Questionable nga lang din kung magkakaroon ng another finals run. Sa nakaraan dalawang season, first and second round ang inabot ni Luka. Noong nakaraan, hindi pa nga siya nakapaglaro dahil na-injured. Minessage na rin di umano ni Luka si Jalen Bronson nung manalo ng championship na naunahan pa siya. Sinabi ni Luka na bad luck yung inabot niya noong nakaraang taon or nakaraang playoffs dahil sa injury. Based din kay Luka, importante kasi ang merong good team at merong good people sa team, patungkol yun sa management.
Dahil halos nakadalawang management agad siya sa LA sa loob ng 2 taon. Gipit pa ngayon ng Lakers na makagawa ng another transaction for next season or kaya sa deadline, lalo na kung papasok sila ng playoffs. Dahil yung ibang mga teams merong pang asset or mga packages na kayang magpalakas ng lineup. Pero ang isa talaga doon, pinangako kay Luka yung 2026 off-season dahil ito yung sinabi sa kanya na makakabuo ng another championship contender na team. Doon pa lang, alam na di umano ni Luka na hindi pa babalikin si Lebron. Pero andun din, nakalaban pa rin niya sa West ang Denver, Thunder, San Antonio, yung Rockets, tinalo nila pero halimaw dun si Lebron. Kasama pa yung Blazers at Minnesota na mga dark horse sa West. Kung makalusot man sila sa dalawang team or sa mga dark horse team, andun pa kasi ang Thunder at San Antonio na matindi pa rin kalaban. Hindi pa rin kasi alam kung yung LA makakabuo ng isang defensive team next season. Ito kasing 2026 off-season, papasok ng 2027, ang pinangako kay Luka na kaya nilang manalo ng championship. Pero mukhang tumatama kasi ang sinabi ni Nico Harrison na kaya nila tinrade si Luka dahil injury prone na siya. Bukod pa doon, kung mamimaintain ni Luka yung physical attribute niya na in shape dito sa Los Angeles, na hindi pa rin siya mai-injured tulad noong nakarang taon. Yung pinangako kasi kay Luka na 2026 off-season, halos tinodo kasi ng LA ngayon kaya naubusan sila. Si Victor Wembanyama naman nakapasok ng final sa edad na 22 years old. Siya din ang youngest defensive player of the year. Revenge season para kay Wemby, pero ito ay para makuha yung MVP award na base sa kanya, i-eliminate niya kahit sinong player para matapos yung debate. Parang ganong katindi yung pagkagusto ni Wemby na manalo ng MVP. Pero mukhang na-eliminate niya kasi itong si SGA pagdating sa MVP dahil nga nung nangyari ng West Finals, na nagiging normal player si SGA kapag hindi siya nakakakuha ng foul, at mukhang tinamaan din kasi si SGA this off-season ng kanyang mga flop. Naging pangatlo si Wemby sa botohan last season or last playoffs, pero siya lang din yung player na nangampan niya na siya ang iboto. In numbers last season, para makalaro kasi si Wemby ng at least 65 games, kailangang ibaba sa minimum na 29 minutes per game. Nag-average pa rin si Wemby ng 25 points, 11 rebounds, 3 assists, 1 steal at 3 blocks per game. Ang biggest player na kalaban ni Wemby for next year MVP si Jokic at si SGA. Pero na-eliminate kasi niya si SGA pagdating sa media vote dahil lalabas na kasi na pangatlong player or pangatlong taon na posibleng manalo si SGA, at pwedeng abutin din niya yung nangyari kay Nikola. Napagod na yung mga botante na bumoto sa kanya. Nandun pa rin naman si Luka pero mostly ayaw ng botante kay Luka dahil reklamador sa mga referee na tinitira na siya ng mga commentator sa buong game. Redemption season para kay Wemby na ang goal niya maging best player sa susunod na taon at makuha niya yung MVP award.